Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kagingo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata, bumalik si Dongpil mula sa Court of Elders dala-dala ang Turbid Elimination Herbs at Cave Pine Tea Leaves. Plano itong gamitin ni Hajen sa nalalapit na pagpunta niya sa pusod ng Solitary Bamboo Grove. Napagtanto rin ni Hajen na ang ikatlong batang Panginoon na si Hong Yumun ay nagbabalak na ipapatay siya. Kakuntsaba nito ang manggagamot na si Shinwei at balak nilang tipunin ang mga taong may galit kay Sorayang at ipapatay ito habang nasa kagubatan. Kahit napigilan ni Dongpil si Hajen ay di ito nagpatinag at tinuloy ang pagpunta sa pusod ng gubat. Habang papalapit sila ay nakita nila ang maraming mga halimaw na misteryosong namatay na. Sa harap ng patong-patong na mga bangkay ng mga halimaw, hindi maiwasan ni Hajen na mapansin na may iba palang mga nilalang dito na hindi pa nila nakakasagupan noon. Isa sa mga ito ay isang halimaw na may anyong leopard na agad na nagpaalala kay Dongpil ng isang kilalang halimaw. Ayon kay Dongpil, ito ay ang Mengji, isang halimaw na nasa pinakataas ng hierarchy sa buong Solitary Bamboo Grove. Ipinaliwanag ni Dongpil na ang Mengji ay bihirang lumabas mula sa pusod ng gubat, maliban na lang kung may isang napakahalagang dahilan. Kaya't ikinabahala ni Dongpil ang presensya nito sa lugar na iyon dahil nagpapahiwatig ito ng isang mas malalim na krisis. Dagdag pa niya, ang Mengji ay may ikalawang pinakamataas na antas ng spiritual chi sa buong Solitary Bamboo Grove, na kinikilala ng lahat bilang isa sa mga makapangyarihang halimaw. Maging ang mga senior na mandirigma at mga maestro ay hindi pa ito nakita ng personal, kaya't hindi nila inaasahan na makikita ito sa ganitong kalagayan, patay, kasama ang iba pang mga bangkay ng halimaw. Tumingin si Hajen kay Dongpil at nagtanong kung ito ang pangalawa sa pinakamalakas, ano naman ang una. Ipinakita ni Dongpil ang isang nilalang na nakahandusay malapit sa kanila, isang dambuhalang ahas na may dalawang buntot na kilala bilang Sundered Serpent. Kahit ngayon lang nakita ni Dongpil ang halimaw na ito, sigurado siya sa kanyang hinala. Ito ang pinakamalakas, sabi ni Dongpil. Ngunit nagtaka si Hajen. Sa kanyang obserbasyon, hindi mukhang kalakasan ang ahas na ito. Hindi ito nagpapakita ng karaniwang katangian ng isang nilalang na nasa rurok ng lakas, at higit pa, hindi man lang ito mukhang makamandag. Sinabi pa niya na kahit makamandag ito, nagkaroon pa rin ito ng parehong kapalaran gaya ng iba pang mga halimaw sa paligid, naging malamig na bangkay lamang. Sumang-ayon si Dongpil sa obserbasyon ni Hajen, ngunit pareho silang nagtataka kung paano maaaring humantong ang ganitong makapangyarihang nilalang sa kamatayan ng ganito lamang kadali. Lumapit si Hajen sa bangkay ng Mengji at sinuri ito ng mabuti. Sa kanilang pagkakatayo sa harap ng mga namatay na halimaw, napansin niyang tila lahat sila ay napatay ng sabay-sabay, ngunit wala ni isa sa kanila ang may makikitang sugat o bakas ng labanan. Para bang pinaslang sila ng isang hindi nakikitang kalaban, isang salarin na hindi nila matukoy. Nakakapagtaka pa lalo dahil sa paligid ng kanilang kinatatayuan, kahit ang mga spiritual bamboo na karaniwang puno ng enerhiya at buhay, lalo na sa mga malalapit sa pusod ng gubat, ay nalanta at namatay. Nawala ang dating sigla ng lugar at ang mga kawayan ay tila inubos ng isang misteryosong puwersa. Tila hinigop ang lahat ng buhay sa lugar na iyon, mga hayop, halaman, at maging ang kapaligiran. Palaisipan kung sino o ano ang may kakayahan na gawin ito, bulong ni Hajen sa sarili, habang patuloy na iniisip kung anong uri ng kapangyarihan ang may kakayahang pumatay ng ganoon karaming malalakas na halimaw ng walang labanan, at sabay pang pinahina ang buong lugar. Maya-maya, habang nakatayo si Hajen sa harap ng mga bangkay ng halimaw, isang malamig na ihip ng hangin ang dumampi sa kanyang likuran. Para bang may kakaibang puwersa ang dala ng hangin, tila hinihila siya na hindi niya maipaliwanag. Bigla siyang naging alerto, at agad niyang napansin ang pagbabago sa paligid. Sa kabila ng katahimikan ng kagubatan, ang malamig na simoy ng hangin ay tila may hatid na anino ng panganib. Nagtataka naman si Dongpil sa biglang reaksyon ng batang Panginoon. Bakit ka biglang na-alerto? Marahang hangin lang ito, wala namang kakaiba. Tanong ni Dongpil, halatang walang nararamdamang panganib. Ngunit iba ang pakiramdam ni Hajen. May isang kakaibang sensasyon na tila umuusbong mula sa kalaliman ng Solitary Bamboo Grove. Hindi ito pangkaraniwang hangin, at hindi rin ito simpleng pakiramdam lamang.
Parang may umaalingaw-ngaw na puwersang espiritual na nagmumula sa pusod ng kagubatan, na siya lamang ang nakakaramdam. Hindi niya ito maipaliwanag ng buo, ngunit alam niyang may mas malalim na misteryo ang solitary bamboo grove na hindi pa nila natutuklasan. Pagkaraan ng ilang saglit, napagdesisyonan ni Hajen na kailangan niyang tumuloy sa puso ng gubat. Nararamdaman niya na ang kasagutan sa kanilang mga tanong, at marahil ang sikreto ng mga halimaw na biglang namatay, ay naruroon. Tutuloy na ako, malamig na sabi ni Hajen kay Dompil, habang nakatitig sa direksyon ng kagubatan. Maghintay ka na lang dito. Huwag kang susunod, kahit ano pa ang mangyari. Alam niya na kung ano man ang naghihintay sa kanya sa loob ng kagubatan, hindi na niya maaaring isama si Dompil dahil masyadong delikado. Tumalikod at nagsimulang maglakad si Hajen papunta sa madilim na bahagi ng kagubatan. Nakatayo lang si Dompil, nananatiling nakamasid sa likod ng batang Panginoon, habol ang hininga at nag-aalala para sa kanya dahil mag-iisa lang itong susuong sa isnag lugar na walang kasiguraduhan. Habang papalapit si Hajen sa pusod ng solitary bamboo grove, lalo niyang nararamdaman ang puwersang espiritual na tila hinihigop siya palapit. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng mas malakas na enerhiya, na parang tinatawag siya. Nang masigurado niyang ito na ang entrance, huminga ng malalim si Hajen, pinaghahandaan ang anumang maaaring bumungad sa kanya sa loob, dala ang determinasyon at tapang na malaman ang katotohanan sa likod ng misteryosong puwersa na nag-aantay sa kanya. Samantala, sa malawak at madilim na main sanctuary ng Demon Lord, isang silid ang tahimik na napupuno ng amoy ng insenso. Sa loob nito, nakaupo ang Demon Lord sa sofa sa gitna ng silid, pinapalibutan ng mga babaeng taga-silbi na marahang minamasahe ang kanyang katawan. Bagaman tahimik ang paligid, puno ng mga alaala ang kanyang isipan. Isa sa mga ito ay ang di malilimutang sandali noong nakaraan, nang biglang magpakita sa kanya ang isang mabangis na nilalang na kanyang tinawag na Jackal. Habang iniisip niya ang paglitaw ng Jackal, hindi maiwasang magtaka ng Demon Lord. Bakit ba ito nagpakita sa kanya ngayon, gayong akala niya ay wala na silang dahilan para muling magkita pa? Tapos na ang kanilang huling pakikipagtagpo, at walang rason para muling magtagpo ang kanilang mga landas, iyon ang kanyang akala. Ang tanong na ito ay bumabagabag sa kanyang isipan, ngunit bago pa niya maunawaan ang sagot, isang biglang bugzo ng malakas na kapangyarihang madilim ang biglang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang mga babaeng taga-silbi ay agad na nangagsitumba sa sahig, na wala ng malay sa bigat ng aura ng Demon Lord. Isa-isa silang humandusay, waring inubos ng misteryosong enerhiya ang kanilang lakas. Napatingin ang Demon Lord sa kanila, ngunit hindi ito nagulat o nag-alala. Sanay na siya sa epekto ng kanyang kapangyarihan, at alam niyang hindi magtatagal ay babangon din sila. Hindi nag-aksaya ng oras ang Demon Lord at agad na pinatawag ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, ang First Royal Guard na si Mudam. Sa loob ng ilang sandali, dumating si Mudam sa silid, mabilis na lumuhad at nagbigay galang sa kanyang Panginoon. Ano ang iyong ipinag-uutos, Panginoon? Tanong ni Mudam, na may pagkahigpit ang kanyang tinig. Nagmumuni-muni pa rin ang Demon Lord habang iniisip ang kanyang susunod na tanong. Noong sumalang ako sa solitary training, malalim ang tono ng boses niya, mayroon bang ibang guardian na pumasok sa pusod ng solitary bamboo grove? Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit puno ng katanungan na tila sinusukat ang bawat salita ni Mudam. Walang alinlangang sumagot si Mudam, wala, Panginoon. Kung may ganang pangyayari, tiyak na inulat ko ito agad sa inyo. Sigurado ang Royal Guard sa kanyang sagot, alam niyang walang makakapasok sa lugar na iyon nang hindi niya nalalaman. Kinuha ng Demon Lord ang kanyang alak, nagsalin sa mangkok at dahan-dahang uminom, nagpatuloy sa kanyang pagmumuni-muni. Narinig ko mula sa iyo, sabi niya kay Mudam, na pumunta roon ang ikatlong batang Panginoon kasama ang ikatlong pinuno. Ang kanyang tinig ay bumigat, habang patuloy na iniisip ang kabataang pinuno na napapabalitang may pambihirang kakayahan. Narinig ko na ang batang pinuno ay mabait at magaling, idinagdag niya. Maganda ang impresyon na rito kaya niya rin ito pinagkatiwalaan sa mabigat na trabaho ng pagsama sa ikatlong batang Panginoon sa solitary bamboo grove. Sumang-ayon si Mudam, tama po kayo, Panginoon. Kahit bata pa siya kaysa sa ibang pinuno, ngunit mayroong pambihirang talento at karanasan. Medyo prangka, ngunit bagay na bagay siya sa paglilingkod sa ikatlong batang Panginoon.
Uminom muli ng alak ang Demon Lord, ngayon ay tila mas malalim ang kanyang iniisip. Aniya, sa loob ng 8 buwan, kahit na ang ikatlong pinuno ay nagkaroon ng oportunidad na palakasin ang kanyang sarili. Ngunit alam ko na kahit gaano kapambihira ang kanyang paglago, may limitasyon pa rin ito. Tumigil siya sandali, binabalik-balikan sa kanyang isipan ang posibilidad na ang ikatlong batang Panginoon ba ang pinatutungkulan ng pangitain na kanyang nakita. Maya-maya, tinanong niya si Mudam, anong araw ngayon? Isang araw bago ang kabilugan ng buwan, Panginoon, sagot ni Mudam. Napatingin ang Demon Lord sa kalangitan, iniisip kung ito ba ang dahilan kung bakit nagpakita muli sa kanya ang jackal. Ang kabilugan ng buwan, isang simbolo ng kapangyarihan at pagbabago, ay tila nagdadala ng isang malalim na pangitain. Habang iniisip ito, unti-unting nagising ang mga babaeng tagasilbi, na parang bumalik na ang kanilang lakas mula sa pagkakahimatay. At bumalik sa kanilang trabaho na masahiin ang Demon Lord. Ngunit hindi na pinansin pa ng Demon Lord ang kanilang pagbabalik malay. Mas malalim na palaisipan ang bumabalot sa kanyang isipan. Ang ikatlong batang Panginoon, bulong niya sa sarili, nabubulag ba siya ng kanyang pagkamakasarili? Maglalakad ba siya mismo patungo sa kanyang kapahamakan? Isang mabigat na tanong ang bumalot sa kanya habang iniisip kung kakayanin ba ng batang Panginoon ang mga pagsubok na naghihintay sa kanya, o sa pambihirang swerte, makakatakbo ba siya sa matarik na bundok kung saan nagkukubli ang kanyang kapalaran. Nagpalit ang eksena pabalik sa loob ng solitary bamboo grove. Si Chun Hajan ay papasok na sa pusod ng gubat, at bawat hakbang ay dinadala siya sa isang mas malalim at mas madilim na bahagi ng kagubatan. Sa bawat sandali, nararamdaman niya ang tumitinding chi sa hangin, tila bumibigat at sumasakal sa kanya habang lumalapit siya sa pusod ng gubat. Hindi ito basta-bastang enerhiya, ito'y napakalakas at nakakatakot, parang bumabalot ang buong paligid sa isang hindi nakikitang puwersa na sumasalubong sa kanya. Habang naglalakad siya, napansin niyang pamilyar ang presensyang nararamdaman niya. Hindi ito ang unang beses na nakaharap siya ng ganitong uri ng lakas. Bigla niyang naalala ang sandali noong pumasok siya sa Demonic Judgment Pavilion, kung saan unang beses niyang nakita si Lee Cheon-sang, ang Demon Lord. Ang kapangyarihan na naramdaman niya noon mula sa Demon Lord ay parehong-pareho ang aura, isang malalim at mapanganib na enerhiyang tila nagpapahayag ng kamatayan. May isang bahagi ng enerhiya na tila nag-aanyaya, isang pangako ng gantimpala sa kabila ng panganib, katulad noong una nilang pagkikita ng Demon Lord. Patuloy siyang lumalapit, pinalalakas ang kanyang sariling enerhiya upang labanan ang banta ng chi sa paligid. Pinalibutan niya ang kanyang sarili ng demonic energy upang magsilbing sanggala, ngunit kahit ito ay hindi sapat. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang dahan-daang nagkakaroon siya ng internal injuries mula sa sobrang lakas ng kapangyarihan na sumasalubong sa kanya. Alam niyang hindi siya tatagal sa ganitong kalagayan at maaari niyang ikamete kapag nagpatuloy ito. Ang demonic energy niya, na dati matatag na nagpoprotekta sa kanya, ay tila nagiging mahina sa harap ng napakatinding puwersa na bumabalot sa lugar. Anong klaseng kapangyarihan ang narito na hindi ko kayang labanan kahit nagamit ko na ang demonic energy ko? Tanong niya sa sarili, na halos hindi makapaniwala sa kanyang nararanasan. Mukhang dumating na ang oras para gamitin ang kanyang last resort. Mula sa loob ng kanyang damit, inilabas niya ang ipinahanda niyang halamang gamot, ang Turban Elimination Herb. Alam niyang hindi niya maaaring labanan ng diretso ang kapangyarihan ng lugar na ito, kaya't ang tanging paraan ay supilan ang kanyang sariling enerhiya at gumamit ng isang teknik na makakapagtago sa kanya mula sa presensya ng mga nilalang sa gubat. Agad niyang nilunok ang halamang gamot gamit ang isang basong kawayan, at mabilis na naramdaman ang epekto nito. Habang kumakalat ang gamot sa kanyang katawan, unti-unti niyang naramdaman ang pagbaba ng kanyang demonic energy, sinusupil at kinakalma ng halamang gamot. Kasabay nito, ang bigat ng enerhiya sa paligid ay tila hamupa, at ang kanyang katawan ay nagiging magaan. Parang isang ulap ng usok na unti-unting nawawala sa hangin, nawala rin ang kabigatan ng chi sa kanyang paligid. Ngayon, ganap na siyang nakapag-concentrate. Ginamit niya ang Dark Shadow Arts Dark God Phantom, ang pinakamabisang stealth technique na lagi niyang ginagamit bilang pinakamagaling na Assassin King, si Chun Hajan. Ang teknik na ito ay dahilan kaya siya naging isa sa mga pinakadelikadong martial artist sa kanyang panahon.
Sa kanyang prime, walang nilalang, mortal man o demonyo, ang makakatakas mula sa kanyang pag-atake. At ngayon, muli niyang ginamit ang teknik na ito, hindi para umatake, kundi para itago ang kanyang presensya at hindi makaramdam ng epekto ng hangin. Ramdam niya ang malamig na hangin na tumatago sa kanyang balat. Ganap na siyang nawala ng presensya, parang isang anino na hindi kayang sundan ng kahit na sino man. Sa ganitong estado, si Hajen ay hindi nakikita, hindi naririnig, at halos hindi mararamdaman ng sino mang nasa paligid. Ngayon, bulong niya sa sarili, handa na akong tuklasin kung anong misteryo ang nagkukubli sa puso ng solitary bamboo grove. Tahimik ngunit mabilis, patuloy siyang pumasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. Alam niyang nasa bingit siya ng kapahamakan, ngunit handa siyang harapin ang anumang nakatakdang sumalubong sa kanya. Samantala, nagulat ang naiwang si Dompil nang maramdaman niyang biglang humina ang hangin at ang demonic energy sa paligid. Ang batang Panginoon, si Chun Hajen, ay tila naglaho sa harapan niya. Sa katunayan, hindi talaga siya nawala, kundi naging transparent lamang, naglaho ang kanyang presensya sa mata ni Dompil dahil nga gumamit si Hajen ng Dark God Phantom. Hindi na maramdaman ni Dompil ang presensya ng batang Panginoon, kaya't akala niya ay naglaho na lang ito ng parang bula. Habang si Hajen ay nagpatuloy sa kanyang landas papunta sa pusod ng solitary bamboo grove, napansin niya na wala na rin ang mabigat na pressure na dati bumabalot sa kanya. Kung magpapatuloy ang epekto ng halamang gamot na kanyang ininom, maaabot niya ang pinakakaibuturan ng gubat bago pa man mawala ang bisa nito, sa loob ng kalahating oras. Sa kanyang paglalakad, naghahanda siya sa kung anumang lihim o panganib na naghihintay sa kanya. Ngunit bigla siyang natisod at bumagsak sa lupa, may kasamang malakas na sigaw ng pagkabigla. Agad siyang bumangon, nagtataka at galit sa nangyari. Imposible para sa kanya na madapa habang gamit ang kanyang Dark God Phantom, isang teknik na nagtatanggal ng lahat ng pisikal na koneksyon sa paligid. Ano ang nangyari? Bulong niya sa sarili habang pilit niyang inaalam kung ano ang naging sanhi ng kanyang pagkadapa. Sa kanyang inis, naisip niyang baka natisod siya sa isang espiritual na bato o isang anino ng masamang enerhiya na hindi niya namalayan. Itong demonyong kagubatan na to. Bulalas niya, habang tinatapik ang sarili at sinusuri ang kanyang paligid. Ngunit sa kanyang pagkakabangon, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Hindi pala simpleng bato ang kanyang nakatisod. Sa halip, nakita niya ang isang ginintoang balahibo na may malambot at makinis na tekstura. Sa tabi nito, mayroong kaibig-ibig na mga matulis na tainga at isang mabalahibong buntot na tila malambot sa pakiramdam. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at natagpuan ang isang kakaibang nilalang na hindi niya inaasahan. Ang nilalang ay tila fox-like creature na may ginintoang balahibo na kumikislap sa kaunting liwanag na tumatago sa mga kawayan ng gubat. Ang mga mata nito ay nakapikit, mapayapa at mahimbing na natutulog. Si Hajen ay natahimik, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sino itong tusong nilalang na ito? At bakit ito naririto sa pinakapusod ng solitary bamboo grove, isang lugar na walang sino man o anuman ang dapat naruroon maliban sa mga makapangyarihang espiritu at halimaw? Habang nakatitig sa tusong nilalang, naramdaman ni Hajen na tila may isang bagay na hindi pangkaraniwan sa hayop na ito. Parang hindi ito simpleng nilalang lamang ng kagubatan, kundi isa itong nilalang na may higit pang kaalaman at kapangyarihan kaysa sa kanyang inaasahan. Magiging kaaway ba ng ating bida ang nilalang na ito, o magiging kakampi? Malalaman natin yan sa mga susunod na kabanata. Pero bago tayo tuluyang magtapos ay shoutout muna tayo mga kaginggo. Maraming salamat sa inyo, sa araw-araw na pag-aabang at panunood dito sa ating channel. Please like the video, share and subscribe my channel, thank you, and peace out.